Ito ang batang Panginoon ng $1 trilyon na korporasyon, ngunit dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang ina, naunawaan niya ang kabuluhan ng mundo at nagpasya na ahitin ang kanyang buhok at magtago sa bundok. Ang kanyang ama, na taos pusong sumusunod sa Budismo, ay labis na nalungkot dahil dito. Ayaw niyang walang magmamana ng imperyo na pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Paulit-ulit siyang umakyat sa bundok upang hikayatin ang kanyang anak na bumalik, ngunit palaging siyang nabibigo. Sa sandaling iyon, isang dalaga ang lumitaw, nagbigay sa kanya ng pag-asa. Si Su Xiaoyu ay isang hindi kilalang food blogger. Upang makuha ang proyektong marketing para sa kape, nagtrabaho siya ng husto sa loob ng ilang araw upang makumpleto ang plano. Ngunit sa huli ay ninakaw ito ng isang taong umalis na sa grupo. Ngayon, ayaw nang makipagtalo ni Su Xiaoyu sa kanya dahil ang kumpanya ay humaharap sa panganib ng pagkabangkarote. Gusto lang niyang hanapin si Chairman Lin Wei upang humingi ng pagkakataon. Hindi niya inaasahan na biglang mawawala ng kuryente ang elevator at makulong sila sa loob nito. Hindi sila makalabas. Mabuti na lang at dumating agad ang maintenance staff. Ngunit dahil walang kagamitan, hindi pa nila agad maililigtas ang mga tao. Kailangan pa nilang maghintay na may magdala ng hagdan. Ngunit sa oras na ito, nagmamadali si Su Xiaoyu at hindi makapaghintay ng matagal. Kaya humingi siya ng tulong sa lalaki. Nakita ng lalaki na talagang nagmamadali siya, kaya inangat niya ito para makalabas siya sa siwang. Pagkarating pa lang niya, biglang umalis si Chairman Lin Wei dahil may mahalaga siyang lakad. Ngayon ay ayaw nang makipagtalo ni Su Xiaoyu sa kanya dahil ang kumpanya ay nanganganib na malugi. Gusto lamang niyang hanapin si Presidente Lin upang humingi ng pagkakataon. Hindi niya inaasahan na magkaproblema ang elevator at bigla itong nawala ng kuryente. Natrap ang dalawa sa loob ng elevator at hindi makalabas. Buti na lang at dumating kaagad ang mga teknisyan. Ngunit dahil wala silang kagamitan, pansamantala ay hindi pa nila maililigtas ang mga tao. Kailangan pa nilang hintayin ang iba na magdala ng hagdan. Ngunit sa sandaling ito, nagmamadali si Su Xiaoyu at hindi na makapaghintay ng matagal. Kaya humingi siya ng tulong sa lalaki. Nakita ng lalaki na nagmamadali talaga siya, kaya inangat niya ito upang makalabas siya sa butas. Pagdating niya, may bigla ang kaganapan si Presidente Lin at kailangan niyang umalis. Tutulungan sana niya itong pulutin nang bigla siyang mapagalitan. Pagkatapos, dumating ang bus sa susunod na hintuan at naunang bumaba ang lalaki. Gusto pa sanang sundan ni Su Xiaoyu upang humingi ng tawad sa nangyari kanina, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki at umalis lang ito. Magkasama silang umakyat sa bundok. Sa pagkakataong ito, nabali ang takong ng sapatos ni Su Xiaoyu. Gusto niyang humingi ng tulong sa lalaki, ngunit hindi niya inaasahan na tatalikod lang ito ng malami. Nanalangin siya sa langit na sana ay mailumitaw na mabuting tao. Nang lumingon siya, totoong ang dinalhan siya ng lalaki ng isang pares ng sapatos na tela. Nang makita niya ang maskuladong likod nito, medyo kinilig si Su Xiaoyu. Pagkatapos ng matagal na paghahanap, sa wakas ay nakita niya si Presidente Lin. Ngunit ngayon ay wala siyang ganang pag-usapan ang kooperasyon. Pagkatapos ay aksidente niyang nakita ang sapatos na suot ni Su Xiaoyu, kaya sumang-ayon siyang bigyan siya ng pagkakataon. Ang kondisyon ay sa loob ng isang buwan, kumbinsihin niya ang kanyang anak na bumaba mula sa bundok. Nang marinig ito, labis na nagulat si Su Xiaoyu. Wala na siyang ibang paraan para matulungan ang kumpanya na makakuha ng kontrata, kaya pumayag na lang siya. Ngunit dahil hindi niya kilala ang taong iyon, medyo nahihiya siya. Bigla niyang naalala ang mga salitang sinabi niya sa bus at hindi niya talaga alam kung paano ito gagawin. Ngunit sa huli, sumang-ayon pa rin siya sa kondisyon ni Presidente Lin gayunpaman, kahit anong gawin niyang pagpapaligaya sa kabilang panig, nanatili pa ring walang pakialam ang binatang ito at hindi man lang gumalaw. Galit na galit si Su Xiaoyu at balak nang umalis dala ang pala. Ngunit pagtalikod niya, aksidente niyang nahampas ang pala sa noo ni Lin Wei. Natakot siya ng sobra at dali-daling lumapit upang tingnan ang sugat. Kinuha niya ang band-aid at idinikit para sa kanya, ngunit labis na nagpumiglas si Lin Wei at ayaw niyang masyadong makipag-ugnayan sa kanya. Dahil wala nang magawa, sa pilitang idinikit ni Su Xiaoyu ang band-aid. Nang lumingon si Lin Wei, direktang nagkatitigan ang dalawa. Nang malapit nang umapaw ang emosyon, sinira ito ng pagdating ng asistan. Galit na galit ang kanyang ama, ang kanyang mahal na anak ay malapit nang maakit ng kagandahan, ngunit sinira ito ng kanyang sekretarya. Sa sandaling ito, medyo nahihiya ang dalawa. Hindi maintindihan ni Su Xiaoyu kung bakit siya nagkakaganito ngayon at hindi pa niya natatapos ang kanyang misyon. Halos mahulog na siya sa bitag ng pag-ibig. Lubos na nasiyahan si Presidente Lin sa ipinakitang gilas ni Su Xiaoyu ngayon. Upang makalikha ng pagkakataon, sinadya niyang umalis ng maaga kasama ang kanyang assistant para ihatid ni Su Xiaoyu si Lin Wei. Ngunit matagal siyang nakaupo sa sasakyan at walang makita. Nang bandang huli, nakita niya si Lin Wei na bumaba, ngunit mas pinili nitong maglakad kaysa sumakay sa sasakyan niya. Sa galit ni Su Xiaoyu, minabuti na lang niyang umuwi mag-isa. Hindi niya maintindihan kung bakit napakasama ng malas niya ang sasakyan niya, nakakatapos lang ay nasira na naman. Nang makita niyang walang mahanap na tulong sa lugar na iyon, tumawag na lang siya ng tow truck para humingi ng tulong. Habang kumakain at naghihintay ng tulong, bigla niyang nakita ang anino ng isang tao sa likod ng sasakyan. Labis siyang natakot at bago pa man makapag-react ang tao, kinuha na niya ang kanyang bag at pinukpok ito sa tao. Dahil dito, muling binugbog si Lin Wei at nagkaroon pa ng isang sugat sa ulo. Akma sanang bababa si Lin Wei upang tingnan, ngunit nalaman niyang hindi mabuksan ang pintuan ng sasakyan. Dahan-dahang umakyat si Su Xiaoyu sa kanya, gusto niyang subukang buksan ang pinto mula sa labas. Ngunit ang labis na kalapitan na ito ay naging dahilan upang mandiri si Lin Wei. Dahil ba sa kontrata ay kaya niyang gawin ang anumang bagay? Nang marinig ang tanong na ito, medyo nagalit si Su Xiaoyu. Ngunit naiintindihan ni Lin Wei ang pagkatao ng kanyang
ama, at batay sa mga nakita niya, nahulaan niyang nagkaroon sila ng transaksyon noon. Hindi niya inaasahan na tahasang aaminin ni Su Shaiyu, at hindi rin siya naniniwala na tuluyan ng tinalikuran ni Lin Wei ang mundo. Kaya, hinamon niya itong makipagpustahan sa kanya. Pagkatapos noon, bumaba si Lin Wei upang tulungan siyang ayusin ang sasakyan. Hindi inaasahan na kahit ang isang mayaman na nag-iisip lamang sa pagkain at paglalaro, mula pa noong bata ay marunong mag-ayos ng sasakyan. Pagdating sa harap ng bahay, sinamantala ni Su Shaiyu ang pagkakataon na magsuot ng medyas, sinadyang ipakita ang kanyang mahaba at maputing mga binti. Ngunit hindi man lang natinag si Lin Wei. Inila niya ang kamay nito at inilagay sa kanyang puso. Sa huli, natakot pa siya kay Lin Wei. Kinabukasan, maagang pumasok si Su Shaiyu sa nayon. Nagpatulong pa siya sa kanyang kasamahan na maghanda ng kagamitan. Dahil naramdaman niyang maayos naman ang sitwasyon kahapon, nagpa siya siyang manatili sa labas ng bahay ni Lin Wei ngayon. Dahil napakaaga niya, hindi pa siya nakakakain ng almusal, kaya't maaari siyang manatili sa bahay ni Lin Wei at tikman ang kanyang luto. Hindi niya inaasahan na sa isang kagat pa lang ay napasimangot na siya. Ngunit kailangan pa rin niyang magsinungaling at sabihin na hindi man lang mapait ang cake. Bakit kaya kakaiba ang panlasa niya? Aksidente niyang narinig na medyo hindi nasisiyahan ang kapitbahay kay Lin Wei, kaya't naghanda siya ng maraming masasarap na pagkain at inanyayahan ang lahat na kumain upang makipag-ugnayan. Sa simula, hindi pa naiintindihan ni Lin Wei kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos niyang maintindihan ang ibig sabihin ni Su Shaiyu, masaya rin siyang umupo at kumain at uminom kasama ang lahat. Dahil sa sobrang saya nila ngayong gabi, lahat sila ay nakainom ng maraming alak. Pagkatapos kumain, umupo ang dalawa sa upuan at nag-usap. Dahil sa epekto ng alak, biglang hinalikan ni Su Shaiyu si Lin Wei. Bagamat medyo nagulat, hindi man lang lumaban si Lin Wei. Sa halip, naapektuhan pa ang kanyang kalooban ng kanyang ginawa. Buong gabi siyang nag-isip at hindi makapagpakalma, hanggang sa matagal siyang nakababad sa tubig. Dito pa lang unti-unting bumalik ang kanyang emosyon. Dito naman, nagising si Su Shaiyu at hindi nakita si Lin Wei. Sigaw siya ng sigaw habang hinahanap ito. Nang makita ni Lin Wei na papalapit si Su Shaiyu, sumisid ulit siya sa tubig. Ngunit umupo lang si Su Shaiyu sa tabing ilog at patuloy na nakikipag-usap sa telepono at ayaw umalis. Hindi na nakatiis si Lin Wei kaya't umangat na siya sa ibabaw ng tubig. Sinabi ni Su Shaiyu na aalis na siya kaagad, ngunit patuloy niyang tinititigan si Lin Wei. Plano pa sana niyang i-video para takutin si Lin Wei. Nang makita ito, mabilis na umahon si Lin Wei upang pigilan siya. Habang nag-aagawan ang dalawa sa telepono, aksidente silang nagkayakapan. Ang intimang eksenang ito ay nasaksihan ng kapitbahay. Nagmamadaling tinakpan ng babae ang kanyang mukha at umalis. Ngunit hindi alam ng dalawa na dahil sa pangyayaring ito, naging bida sila. Sa kwentuhan ng mga tao, si Lin Wei ay hindi na tulad ng dati. Madalas na lumalabas sa kanyang isip ang imahe ni Su Shaiyu at ang kanilang intimate moment. Hindi na siya makapag-focus sa pagmumuni-muni. Sa sandaling ito, dumating ang punong nayon kasama ang mga tao para hanapin si Lin Wei. Si Su Shaiyu naman ay masayang nagluluto sa kusina. Dahil sa sobrang gutom, nakita niya ang mga itik sa bahay ni Lin Wei. Pumasok si Lin Wei sa kusina at nakita ang tambak ng balahibo ng itik at labis na nagalit kay Su Shaiyu. Sa galit niya, pinalayas niya si Su Shaiyu. Gustong humingi ng paumanhin ni Su Shaiyu kay Lin Wei, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Sa huli, naisip niya ang paraan na gagamitin ang kanyang talento ang gumawa ng masarap na vegetarian bento para maipakita ang kanyang kasanayan sa pagluluto at upang humingi rin ng paumanhin. Nang buong kumpiyansa niyang dinala ang bento box kay Lin Wei, hindi niya inaasahan na direkta siyang tatanggihan nito at sasabihin pa na sinadya niyang magpakalat ng masamang chismis. Natigilan si Su Shaiyu at mabilis na pumasok si Lin Wei sa silid. Hindi siya pinatawad kaya medyo nawala ng pag-asa si Su Shaiyu. Sa sandaling ito, nag-text ang may-ari ng bahay para singilin siya ng upa. Pagkatapos uminom ng ilang lata ng beer, nagpa siya siyang bumalik. Kakabukas pa lang ni Lin Wei ng pinto at hindi pa man nakakapagsalita. Nagsimula ng punahin ni Su Shaiyu. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at akmang aalis nang bigla siyang makaramdam ng hindi maganda at napaupo. Nakita ni Lin Wei na hindi maganda ang sitwasyon kaya't dali-dali siyang lumapit upang tingnan. Nang makita siyang labis na nasasaktan, agad niya itong yakap at dinala sa ospital. Nagkataon na narito rin ang babaeng umagaw ng kanyang plano sa kape. Ayaw ni Su Shaiyu na pagtawanan ng kanyang karibal kaya't hinila niya si Lin Wei at humingi ng tulong. Sinadya pa niyang magyabang sa harap ng dalawang iyon. Ang labanan ng mga babae ay nagdulot ng pagkadismaya kay Lin Wei. Pinabayaan niya si Su Shaiyu at malamig na tumayo at umalis. Sa sandaling ito, nahihiya si Su Shaiyu at hindi niya alam kung saan lulugar. Tiisin na lamang niya ang panunuya at pangungutya ng babae. Dito naman, pagdating ni Lin Wei sa nayon, nagkataon na may isang laso na lumipad sa harap niya. Ito ang iniwan ni Su Shaiyu kanina. Nang isipin niyang muli, talagang kaawa-awa siya. Kaya't itinago niya ang laso at bumalik para hanapin siya. Sa harap ng huwad na pagmamalasakit ng babae, hindi na nakatiis si Su Shaiyu. Kaya, bago pa man siya makalipat, inimpake na niya ang kanyang mga gamit at umalis. Wala na siyang ibang paraan kundi ang ibenta ang kanyang pinakamahalagang handbag. Kahit masakit sa loob, wala siyang magawa. Ito ay regalo ng kanyang matalik na kaibigan noong kanyang kaarawan. Ngayon, nasa bingit ng pagkalugi ang kumpanya, kaya kailangan niyang ibenta ito para makalikom ng pera. Pagkalabas pa lang niya ng pinto, nakatanggap siya ng tawag mula kay Shuyu. Bago pa man makapagsalita si Shuyu, tinanong na ni Su Shaiyu kung gusto nitong mag-resign. Medyo nagulat si Shuyu at hindi maintindihan kung paano nalaman ni Su Shaiyu. Ang totoo, matagal nang alam ni Su Shaiyu ang iniisip ni Shuyu.
gusto lang niyang hintayin siyang kusang magsalita. Sa sandaling ito, dumating si Lin Wei. Narinig din niya ang buong nilalaman ng kanilang pag-uusap. Sa wakas, naintindihan din niya kung gaano kahirap ang pagsisimula ng negosyo para sa isang ordinaryong tao. Binilhan niya siya ng sabaw ng manok mula sa South City Road. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Sushayu. Ang kanilang relasyon ay lumambot na rin. Para maipakita ang kanyang pagsisisi, dinala ni Sushayu si Lin Wei sa palengke para bumili ng isa pang itik. Pinangalanan pa niya ang itik na Tidith. Pag-uwi nila, ginawa ni Lin Wei ng tirahan ang itik. Hindi niya inaasahan na pagtatawanan pa siya ni Sushayu. Tidith Engsen, maging mabait ka, hayaan na natin ang tatay mo. Kahit hindi gusto ni Lin Wei ang tawag na iyon, sa huli ay hindi na siya umangal. Hindi inaasahan na dahil lang sa isang itik, nagbago ang relasyon ng dalawa. Dahil kakagaling lang niya sa sakit, naghanda si Lin Wei ng isang silid para sa kanya. Ngunit hindi naman siya ganap na mabait, mayroon pa rin siyang hiling. Dahil alam niyang may pakialam si Lin Wei sa kanya, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakaibang pamamaraan ang gamitin ang mainit na plansa para lagnatin siya. Sinamantala niya ang pagkakataon na makuha ang awa ni Lin Wei. Lumabas si Lin Wei at bumalik. Medyo na-curious si Sushayu, kaya lumabas siya para tingnan. Nakita niyang nahiwa ang kamay ni Lin Wei habang pinuputol ang aloe vera at medyo naawa rin siya. Pagkatapos noon, dinala ni Lin Wei ang aloe vera sa kusina at nilinis ito. Habang inihahanda niyang ipahid ito sa likod ni Sushayu upang pababain ang temperatura ng katawan nito, biglang may isang babae na pumasok sa silid. Biglang naramdaman ni Sushayu ang nalalapit na panganib dahil ang dalawa ay magkababata at ngayon ay kalahating kaibigan pa lang siya ni Lin Wei. Nakita niya ang dalawa na nagtatayo ng t-shirt ng perpekto at magkasundo habang wala siyang magawa kundi makipag-usap sa itik sa bahay. Kinabukasan, dinala ni Sushayu ang itik para tumulong. Ngunit dahil lang sa lumapit ang itik sa murang puno ng tsaa, inakusahan siya ng babae na sadyang naninira. Umuwi siya na yakap ang itik dahil nagkaroon ng alitan ang dalawa sa t-shirt. Sinamantala ng babae ang pagkakataon upang sadyang sirain ang kanilang ugnayan. Nagkataon naman na lumabas si Sushayu para hanapin ang itik. Nang makita siyang mag-isang naghahanap sa gabi, nag-alala si Lin Wei na baka mapahamak siya. Pagwawalang bahala sa pagpigil ng babae, mabilis siyang sumunod. Pagkatapos, natagpuan din ni Sushayu ang pato. Ngunit naakit siya ng kalangitan na puno ng bituin sa kanyang harapan. Isang malakas na liwanag ang suminag sa kanyang mukha. Lumabas na si Lin Wei ay humabol din kay Sushayu. Napakatigas ng kanyang bibig, ngunit unti-unting lumapit ang kanyang katawan. Walang magawa si Lin Wei kundi isuot sa kanya ang kanyang jacket. Pagkatapos ay kinuha ang pato. Tiningnan ang gwapong lalaki sa kanyang harapan, medyo kinabahan si Sushayu. Bigla niyang niyakap ang pisngi ni Lin Wei. Habang na-imagine ni Lin Wei ang susunod na mangyayari, inikot naman ni Sushayu ang kanyang ulo sa isang tabi. Napakaraming bituin ang nakita mo. Kinabukasan, dumating ang tiyuhin ni Lin Wei upang tanungin ang sitwasyon ng pagtatanim ng kape. Sumama rin ang matalik na kaibigan ni Sushayu rito. Kaya't ipinaalam ko sa kanya, sinabihan si Sushayu na kumilos agad, kung hindi ay mapupunta sa iba ang kontrata. Nag-isip siya ng husto at hindi alam kung ano ang gagawin. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Eng Eileen noong araw na iyon, nagpa siya na sirain ang puno ng tsaa upang pilitin si Lin Wei na bumaba sa bundok kasama niya. Ngunit nang malapit na siyang kumilos, hindi niya magawa. Habang nagdadalawang isip siya, pumasok si Lin Wei mula sa labas. Hindi lamang siya hindi nagbunyag ng kahit ano, kundi nag-aalala pa siyang pinasuot sa kanya ang kanyang Amerikana. Sa sandaling ito, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Sushayu. Kaya tumakbo siya sa labas sa ulan upang tulungan si Lin Wei na protektahan ang puno ng tsaa. Matapos bumalik sa tent, sinabi niya ang kanyang tunay na layunin. Dahil sa katapatan na ito, mas naging maganda ang tingin ni Lin Wei sa kanya. Ngunit hindi naintindihan ni Sushayu kung bakit ang isang taong nabubuhay sa karangyaan ay nagpumilit na pumunta rito upang magtanim ng tsaa. Sumagot si Lin Wei na magkakaiba ang pag-iisip ng bawat tao at ito ang kanyang sariling pinili. Kaya't naghanap si Sushayu ng mga aklat sa psikolohiya. Nais niyang maunawaan ang iniisip ni Lin Wei. Ngunit bilang isang henyo sa negosyo na may mataas na V, matagal na niyang kabisado ang nilalaman ng mga aklat na ito. Nahiya si Sushayu, nagpa siya na bumalik at mag-aral pa bago makipag-ugnayan sa kanya. Matapos niyang may kumpiyansang iulat ang pag-unlad, naghatid ng masamang balita si Eileen lumabas na ibinigay na ng kumpanya ang kontrata sa iba at si Eileen ay naalis sa kanyang posisyon dahil hindi umuwi si Lin Wei. Nasakop ng tiyuhin ni Lin Wei ang pamumuno sa kumpanya. Walang magawa, kinailangan niyang kanselahin ang naunang kasunduan kay Sushayu. Pinanood ni Sushayu si Eileen na umalis lula ng sasakyan. Nakatayo siya doon, tulala, hindi alam kung ano ang gagawin. Bagaman nalungkot si Sushayu sa kinalabasan na ito, masaya siya sa pagkakakilala niya kay Lin Wei. Dahil wala nang pagkakataong makipagtulungan sa malaking kumpanya, napilitan si Sushayu na tumanggap ng trabahong mag-livestream para magpakilala ng tindahan. Habang nagla-livestream, hindi sinasadyang natapon niya ang alak sa kanyang damit. Mabilis na pinunasan ni Shuyu ito para sa kanya. Hindi inakala ni Sushayu na nanonood din pala si Lin Wei ng kanyang livestream sa oras na iyon. Nasaksihan niya ang buong eksena ng kanilang pagiging malapit kanina. Ang inggit sa kanyang puso ay lumitaw. Biglang naalala ni Sushayu na nagla-livestream siya. Nagmadali siyang nagpaliwanag at humingi ng paumanhin sa mga tagahanga. Sa simula pa lang, hindi na maganda ang kanyang pakiramdam ngayon. Hindi niya inakala na mas masama pa ang pagkain sa restaurant na ito. Ang pinakamahirap tanggapin ay
ay sa 8 na sopas, mayroon pang malaking langaw. Galit na galit si Sushayu at kaagad na naghanda na ihinto ang live stream. Kulang na kulang siya sa pera ngunit ayaw niyang ibenta ang kanyang konsensya para kumita. Bakit may langaw sa sopas? Sigurado ba kayong malinis ang inyong restaurant? Nang marinig ito, galit na galit ang may-ari. Pinintasan niya si Sushayu na sadya siyang pumunta sa restaurant para magkagulo. Hiniling pa niya na humingi siya ng paumanhin. Nang makainom na, hindi na makontrol ni Sushayu ang kanyang damdamin. Kaya't ibinuhos niya ang lahat ng kanyang reklamo tungkol sa masarap na kape. Hindi makatwiran ang may-ari at nagplano siyang saktan siya at ikulong pa sila sa kusina. Sa kabutihang palad, dumating ang pulis at ligtas silang nakalabas. Alam ni Shuyu na nabigo ang plano, kaya hindi maganda ang kalooban ni Sushayu. Hindi niya ito sinisi, sa halip ay patuloy siyang inalo. Habang nakatayo sila at naghihintay ng sasakyan, dumating si Lin Wei sakay ng motorsiklo. Wala siyang pakialam na nabunyag ang masarap na kape sa live stream. Nag-aalala lamang siya na mabuli si Sushayu. Pagkatapos, inihatid sila ni Lin Wei pauwi. Pagbaba ng sasakyan, sabay na inabot ng dalawang lalaki ang kanilang mga kamay upang tulungan siya. Nang makita niyang hinawakan ni Sushayu ang kamay ni Shuyu, medyo nalungkot si Lin Wei. Hindi niya inakala na hawak niya ang kamay nito para lang itaboy, at pagkatapos ay pinahawak niya si Lin Wei upang tulungan siyang makababa. Inayos ni Lin Wei ang matutuluyan ng dalawa. Pagkatapos, mag-isa siyang umupo sa labas ng hardin at nag-isip. Biglang lumabas si Sushayu mula sa likuran. Dahil nahihilo pa rin siya at hindi makatulog, lumabas siya para makipag-usap sa kanya. Tinanong ni Lin Wei kung balak ba niyang lumipat kinabukasan. Nang makita niyang tinititigan siya ni Lin Wei, medyo nahiya si Sushayu. Nagkunwari siyang matutulog na para mabilis na makaalis. Gusto siyang pigilan ni Lin Wei, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Sushayu mula sa sekretarya ni Aim Elin. Sa simula pa lang ng pulong, humingi na siya ng paumanhin sa kanyang pag-ugali. Sa sandaling ito, sinamantala ng mapanlinlang na babae ang pagkakataon sa harap ni General Jin upang sadyang sirain ang reputasyon niya. Ngunit dahil direkta niya itong sinabi, hindi na siya nagulat, hindi na siya makakatutol. Nang tangkain ni Jin Xingchen na paratangan siya, lumitaw si Lin Wei ng may kapangyarihan. Pagkatapos, sinabihan ni Aim Elin ang dalawang babae na lumabas muna. Nang makita ang gulat na mukha ni Sushayu, nakamit ni Lin Wei ang kanyang layunin sa pagpunta rito, kahit na pinahirapan siya ng kanyang tiyuhin. Hindi mapapantayan ang pagiging henyo sa negosyo ni Lin Wei na may mataas na V. Upang makipagtulungan sa kanyang anak, kinuha ni Aim Elin ang kanyang telepono upang tingnan. Sa sandaling ito, lahat ng paksa sa internet ay pabor sa kumpanya. Wala nang nagawa, sumuko na lamang si General Jin. Pumayag siyang hayaan sina Sushayu at Chen Xiangxiang na makipagkumpetensya para sa kontrata batay sa kanilang kakayahan. Ngunit hindi pa rin niya matanggap ang galit na ito. Akala niya, wala nang pakialam ang kanyang anak sa mga usaping pampamilya. Hindi niya inakala na babalik siya dahil kay Sushayu. Mukhang tama talaga ang desisyon niya noon. Walang sinabi si Sushayu, ngunit sa loob-loob niya ay masaya siya. Upang pasalamatan si Lin Wei sa pagtulong, gusto niyang bigyan siya ng telepono. Sa simula ay tumanggi si Lin Wei, sinabing hindi niya ito kailangan sa bundok. Ngunit nang marinig niyang sinabi ni Sushayu na gusto niya siyang mas madaling mahanap, kaagad na pumayag si Lin Wei. Matapos i-save ang numero, ibinigay niya ang telepono kay Lin Wei. Tumingin siya sa screen na may kaunting pagtataka. Lumabas na isinab niya ang numero ni Lin Wei bilang tatay Shenyan, at ang numero niya ay nanay Shenyan. Masaya siguro si Shenyan sa bahay. Pag-uwi, matapos suriin kasama ang kanyang mga kapatid, sigurado siyang may damdamin si Lin Wei para sa kanya. Kinabukasan, inilipat niya ang lahat ng kanyang gamit sa bundok, nagpa siya na umatake ng malapitan. Mukhang tuwang-tuwa si Lin Wei sa ayos ng kanyang silid. Ngunit paglingon niya, nagulat siya. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay upang suriin, ngunit itinulak siya ni Sushayu. Buti na lang at humihinga pa, buhay pa. Tinanong niya si Sushayu kung gaano siya katagal mananatili dito, ngunit hindi siya makasagot dahil naglalagay siya ng facial mask at kinailangan ni Lin Wei na umalis muna. Habang abala siya sa pagmumuni-muni, nagpapako naman ang master sa labas ng malakas, kaya hindi siya makapag-concentrate. Medyo nagalit si Lin Wei. Hinanap niya si Sushayu upang babalaan siyang huwag gumawa ng gulo, ngunit mabilis siyang nag-react at ibinigay ang kanyang headphone kay Lin Wei. Kinabit niya ito para kay Lin Wei. Sino ang lalaking makakatanggi sa ganoong kahinhinan at pag-aalaga, lalo na sa ganoong mapaglarong tingin? Mukhang ang pagtahak sa landas na ito ay tiyak na hahantong sa kabiguan, maaga o huli. Sa kabilang banda, kinakalagkad din ni Shuyu ang kanyang bagahe paakyat sa bundok. Sa daan, hindi sinasadya niyang nakasalubong si Lu Feifei. Pagdating nila, nakita na nila ang matalik na eksena ng dalawa. Pareho silang nakahanap ng magandang dahilan upang makapanatili. Kahit na hindi sumang-ayon sina Sushayu at Lin Wei, nagpumilit pa rin silang manatili. Sa gabi, magkasama sina Lu Feifei at Sushayu sa iisang silid. Sa totoo lang, ayaw ni Sushayu na makasama ang iilog na ito, ngunit walang pakialam si Lu Feifei. Sa kabilang banda, hindi rin mapakali si Shuyu. Para sa babaeng mahal niya, patuloy siyang bumubulong sa harap ni Lin Wei. Niling Xiaojian, huwag mong hawakan si Sushayu. Kahit na sumiksik na si Lin Wei sa kumot, walang balak si Shuyu na palayain siya. Isang gabi pa lang, at halos mabaliw na si Sushayu sa galit. Sa kabilang banda,
napakasarap ng tulog ni Lu Feifei. Dahil sa kusang halik ni Su Shaiyu, hindi mapigilan ni Lin Wei ang tibok ng kanyang puso. Matapos ang maraming araw na magkasama, nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa. Habang bumubuhos ang kanilang damdamin, biglang pumasok si Shuyu, kaya nahuli sa akto si Lin Wei. Namula si Su Shaiyu sa hiya, habang si Lin Wei ay yumuko lang at walang sinabi. Upang maiwasan na mangyari pa ito, sinabi ni Shuyu na susundan niya sila kahit saan. Walang magawa si Su Shaiyu sa nakakagulong ilog na ito. Pagkatapos na nangyari kagabi, nakumpirma ni Su Shaiyu na gusto nga siya ni Lin Wei, sadyang wala lang siyang sapat na tapang para umamin. Tiningnan niya ang gwapong lalaki sa kanyang harapan at kusang lumapit, binibigyan ng pagkakataon si Lin Wei na mahawakan ang kanyang kamay. Pero kahit konting hawak lang, nahiya na siya na parang bagong binata at agad na umalis. Natawa si Su Shaiyu nang makita niyang bumalik si Lin Wei sa kanyang silid. Naalala niya ang sinabi ni Shuyu kahapon, naisip mo na ba ang tungkol sa master? Sa sandaling iyon, napakaraming iniisip ni Lin Wei. Hindi rin siya sigurado kung pag-ibig ba ang nararamdaman niya. Kinabukasan, dumating si Chen Xiang para tingnan ang live streaming site at saktong nakasalubong niya si Jin Xingchen. Ang mapanlin lang na babae ay hindi lamang patuloy na sinisiraan si Su Shaiyu, kundi pati na rin binabalaan siya na mag-ingat sa katulong sa tabi niya. Kahit na may alitan sina Jin Xingchen at Lin Wei, hindi ibig sabihin nito na gusto niyang makipagkaibigan sa isang hamak na tao. Alam niya kung bakit nasa bundok si Lin Wei, sinadya niyang gamitin ang kanyang kapatid na babae para inisin siya. Ayaw makipagtalo ni Lin Wei sa kanyang tiyuhin dahil ang pagtatanim niya ng tsaan na ito ay para lang matupad ang huling hiling ng kanyang ina. Kahit sinabi niyang alam niya ang gagawin, sa totoo lang ay taliwas ito sa orihinal na layunin. Upang matupad ang hiling ng kanyang ina, sumumpa siya sa libingan ng kanyang ina na hindi siya bababa sa bundok hanggat hindi niya nakatanim ng laurel. Hindi niya inakala na guguluhin ito ni Su Shaiyu, kaya't nagpa siyang iwasan siya. Nang kusang umamin ng damdamin si Su Shaiyu, direkta niyang sinabi na baka nagkamali siya ng pagkakaintindi at idiniin na magkaibigan lang sila. Ang pagtrato niya sa kanya ng maayos noon ay dahil nabasa niya ang mga nakasulat sa ribbon at dahil sa pakikiramay kaya niya siya tinulungan ng kaunti. Bagaman nagtitiwala si Su Shaiyu sa kanyang intuwisyon, medyo nabigo pa rin siya. Sa gabing iyon, ilang beses niyang sinubukan katukin ang pinto ni Lin Wei, ngunit sa huli ay sumuko rin siya. Bumalik siya sa kanyang silid at nagpuyat buong gabi. Buong gabing iyon ay iisang problema lang ang iniisip niya. Nagpa siyang hanapin si Lin Wei para tanungin ang totoo. Ayaw niyang matapos ang pag-ibig na hindi pa man nagsisimula. Ngunit sa huli, sinabi pa rin ni Lin Wei na itinuturing niya lang siyang kaibigan. Ang sagot na ito ay labis na nagpasakit kay Su Shaiyu, ngunit hindi niya alam na malungkot din si Lin Wei. Sa daan pa uwi, patuloy siyang umiiyak. Mabuti na lang at may kasama siyang lihim na umiibig sa kanya. Ang tea tent ni Lin Wei ay sinira at pagdating doon, ang lahat ng bagong tanim na tsaa ay nasira na. Nagulat si Su Shaiyu nang marinig niya ito. Alam niya na napakahalaga ng mga punong tsaa na iyon kay Lin Wei, kaya't hindi niya pinansin ang ulan at hangin at tumakbo upang hanapin siya. Nakita niya si Lin Wei na nakaupo at nagmumuni-muni sa ilalim ng ulan. Dali-dali siyang tumakbo upang payungan siya. Sinabi na sasamahan niya itong mag-isip ng solusyon. Ngunit nanatiling walang kibo si Lin Wei at pinilit siyang umuwi muna. Wala siyang magawa, kaya't isinara niya ang payong at umupo sa tabi niya, kasama siyang basang-basa sa ulan. Ginamit din niya ang kanyang pagiging kaibigan upang payuhan siyang huwag sumuko, na ang kalungkutan ay hindi makakasolusyon sa problema. Tanging sa pagtitiyaga lamang makakamit ang resulta. Naging emosyonal si Lin Wei sa mga salita ni Su Shaiyu. Kinabukasan, pinuntahan niya ang puno ng nayon dahil alam niyang dating nagtanim ito ng laurel. Siya lamang ang makakasalba sa mga punong tsaan na iyon. Ngunit dahil sa dating galit sa kanyang pamilya, ayaw tumulong ng puno ng nayon. Naghintay si Su Shaiyu ng matagal bago bumalik si Lin Wei, ngunit narinig niyang tumanggi ang puno ng nayon. Alam ni Lin Wei kung bakit. Noong una, pinayuhan ng kanyang ina ang mga taga-baryo na magtanim ng kape. Pinuto ng mga tao ang lahat ng punong tsaa na iniwan ng kanilang mga ninuno. Akala nila ay magdadala siya ng mas magandang buhay para sa lahat. Ngunit hindi nila inakala na magugutom pa sila. Dahil din sa pangyayaring ito, patuloy na nakokonsensya ang ina ni Lin Wei. Upang iligtas ang mga punong tsaa, muling pinuntahan ni Su Shaiyu ang puno ng nayon. Nagdala pa siya ng masarap na pagkain para mapalapit sa kanya. Nang makita ang sinseridad ni Su Shaiyu, binigyan siya ng pagkakataon ng puno ng nayon. Kung malilinis niya ang lahat ng damo sa bukid at mailagay sa sako, sasabihin niya sa kanya ang paraan para mailigtas ang mga bagong tanim na tsaa. Ngunit hindi pa nakakaranas si Su Shaiyu ng gawaing bukid. Minsan, natatakot siya sa mga insekto. Minsan naman, nasusugatan ang kanyang kamay sa damo. At pinagsalitaan pa siya ng masasakit na salita ng puno ng nayon. Sa sandaling ito, sinamantala ni Shuyu ang pagtulog ng puno ng nayon at lihim na kinuha ang karit upang tulungan siya. Saktong umakyat din si Lin Wei sa bundok. Sa pagsisikap ng tatlo, sa wakas, naipasok na lahat ng damo sa sako. Ngunit nang magising ang puno ng nayon, sinabi niyang hindi raw bibilangin kung may tumulong. Nang makita niya ang sugat sa hita ni Lin Wei, nagsimula siyang maawa. Pagkababa ng bundok, sinubukan ni Su Shaiyu na bendahehan ang sugat ni Lin Wei, ngunit medyo sensitibo ang posisyon. Dali-dali namang lumapit si Shuyu at nag-alok ng tulong. Ginamit niya ang dahilan ng pagpahid ng gamot at sa huli ay nakahanap ng pagkakataong makapaghiganti. Bagaman masakit, nagpumilit si Lin Wei na huwag umangal. Pagkatapos, mahigpit niyang binalutan ng gasa. Sa sobrang sakit, sinipa ni Lin Wei ang kanyang binti at muntik nang matanggal ang ngipin ni Shuyu. Kinabukasan, muling tumakbo si Su Shaiyu upang humingi ng tulong sa puno ng nayon.
at may dalang homemade cake para kay Lolo Lin Wei. Hindi talaga makatiis ang punong na yon na paalisin siya. Sa huli, sinabi niya sa kanya ang paraan. Kung gusto niyang iligtas ang mga puno ng tsaa, kailangan niyang palitan ang lupa para sa kanila. Ngunit nang sabihin ni Su Shayu kay Lin Wei ang tungkol dito, hindi niya alam kung paano ito gagawin. Buti na lang at handa na si Su Shayu. Sa oras na ito, maraming residente ang dumating upang tumulong. Sa pagsisikap ng buong grupo, matagumpay na natapos ang trabaho. Para magpasalamat sa lahat para sa kanilang tulong, nagpasya si Su Shayu na imbitahan sila na kumain ngayong gabi. Nang umuwi na ang lahat, dalawa sila na nag-usap sa loob ng tea house. Sa nakita niyang mukha, naramdaman ni Lin Wei na mayroong mali. Sinubukan niyang hawakan ang noo niya at nalaman niyang mayroon siyang kaunting lagnat. Kaya't mabilis niya siyang inalalayan pabalik sa silid. Sa nakikita niyang mukha na lalong nagiging maputla, mabilis siyang binuhat ni Lin Wei at plinano siyang dalhin sa ospital. Hindi ang tita ko lang ang dumating. Nauna na siyang nangako na imbitahin ang lahat para kumain. Kaya, pumunta ang dalawa sa supermarket upang bumili ng mga sangkap. Dahil sa pagdating ni Su Shayu, si Lin Wei na dati tahimik at hindi madaldal ay mas madalas nang ngumiti. Bihira na bumaba sa bundok si Lin Wei kasama siya. Kailangan kong kumuha ng litrato at i-post sa WeChat. Ngunit ang larawang ito ay nagdulot ng sama ng loob kay Su Yue dahil matagal na niyang lihim na gusto si Su Shayu. Ngunit itinago lamang niya ito sa kanyang puso at hindi naglakas loob na magtapat. Mabilis na handa ang mga sangkap. Si Su Shayu ay marahang tinulungan pa si Lin Wei na itali ang apron. Parang isang mag-asawa na may magandang chemistry. Pagkatapos, isang masarap na hapunan ang inihain. Dahil ito ang unang beses na nag-imbita si Lin Wei ng mga kapitbahay para kumain, medyo kinakabahan siya. Sa kabutihang palad, mabilis na tinulungan siya ni Su Shayu na maibsan ang kanyang pag-aalala. Tinulungan din niya si Lin Wei na magsalita ng maraming salamat na pinigilan siyang mahiya sa harap ng lahat. Hindi pa naramdaman ni Lin Wei ang ganitong kainit na kapaligiran. Lalo siyang nagiging emosyonal para kay Su Shayu. Ngunit sa oras na ito, si Su Yu ay lalo lamang nagiging seloso habang tinitingnan niya ang dalawa. Naiinis siya na makita silang maging ganoon ka-intimate. Pagkatapos, gumawa siya ng dahilan na mayroon siyang trabaho at umalis ng maaga. Sinubukan sana si Su Shayu na sumama sa kanya, ngunit hindi inaasahang pinigilan siya ni Auntie Wang. Umaasa si Auntie Wang na magkasama sina Lin Wei at Su Shayu. Paano niya hahayaang umalis si Su Shayu sa ganitong magandang pagkakataon? Matapos ihatid ang mga kapitbahay, natuklasan ni Su Shayu na nawawala ang kanyang ESP na naglalaman ng mga dokumento. Habang naghahanap, natagpuan niya ang bag na naibenta niya. Mula nang makita ni Su Yu ang bag na iyon sa tindahan, gusto na niya itong bilhin para ibigay sa kanya bilang regalo. Ngunit dahil wala siyang sapat na pera at hindi siya nangahas na magtanong sa kanyang mga magulang, nagkataon na sa araw na iyon, nagpadala ng pera ang kanyang ina at sinabi sa kanyang pumili ng kanyang sariling regalo sa kaarawan. Kaya, agad na binili ni Su Yu ang bag na iyon at inihanda itong gamitin upang magtapat kay Su Shayu. Hindi niya inaasahan na matutuklasan niya ito ng maaga. Naalala ang pag-ugali ni Su Yu sa hapunan, ayaw ni Su Shayu na magkaroon siya ng maling pag-asa. Kaya, pinuntahan niya si Su Yu upang makipag-usap ng malinaw. Patawad, sa totoo lang, naiintindihan niya ang kahulugan ng sinabi ni Su Shayu, ngunit bumiti lang siya na parang walang nangyari. Dahil sa pagkawala ng ASP, marami sa mga nakaraang eksena ang kailangang i-shoot muli at kailangan ding baguhin ang ilang mga detalye. Sa oras na ito, naglilinis si Lin Wei sa kusina. Sa gitna ng selos, lumapit si Luo Feifei at nagreklamo na napakaabala dahil walang bathtub. Ngunit hindi siya pinansin ni Lin Wei hanggang sa binanggit ni Su Shayu ang bagay na ito. Pag uwi ko, kailangan kong maligo ng maayos. Walang gaanong kaginhawaan dito. Tinutulan niya ang kanilang iniisip sa kanyang bibig. Ngunit may sariling plano si Lin Wei. Kinabukasan, nagdala siya ng maraming gamit at balak niyang gumawa ng bathtub gamit ang kanyang sariling mga kamay upang sorpresahin si Su Shayu. Hindi inaasahang naunahan siya ni Luo Feifei na makita ito. Gumawa siya ng dahilan na hindi patuyo ang pintura at sinabi kay Luo Feifei na maghintay pa sandali. Ngunit hindi siya pinansin ni Luo Feifei. Agad siyang pumasok pagkaalis ni Lin Wei. Nang bumalik si Su Shayu, nakita niya si Lin Wei na nagdadala ng mga talulot ng bulaklak sa banyo at natuklasan na mayroon na itong kahoy na bato. Lihim siyang natuwa sa loob. Nang siya'y magsalita na, tinawag ni Luo Feifei ang pangalan ni Lin Wei. Sinubukan ko na at maganda rin ang bathtub na ginawa mo. Hindi inaasahan ni Su Shayu na nag-iisip lang siya. Galit na bumalik sa kanyang silid si Su Shayu. Habang nag-iisip siya, lalo siyang nainis. Kaya, bumalik siya, kailangan ko pa ring sabihin ang lahat. Dahil lahat ng sakripisyo ay walang kapalit. Dahil sa malamig na pag-ugali ni Lin Wei, ayaw niyang maging mas bulag pa. At kailangan lang siyang pumili. Kaya, nag-impake siya ng kanyang mga gamit at naghanda upang umalis. Ngunit ang nawawalang video footage ay hindi pa niya na-shoot muli ng buo. Walang ibang paraan, kaya nagpasya siyang manatili muna sa bahay ni Auntie Wang ng ilang araw. Hindi niya alam na mayroon na ring damdamin si Lin Wei para sa kanya. Hindi lang niya alam kung paano magtapat. Habang tinitingnan niya ang aparador na tinanggal na ni Su Shayu ang lahat ng damit, bumalik sa kanyang isipan ang eksena noong dumating siya. Ang bawat salita na sinabi niya ay patuloy na umaalinggaw sa kanyang isipan. Ang isang tao ay magsisisi lamang kapag nawala na nila ang isang bagay. Ang
mga puno ng tsaa ay nailigtas, ngunit ang taong pumayag na manatili sa tabi niya ay umalis na rin. Ang ama ni Lin Wei ang pinakaunang nakakaintindi nito. Naiintindihan niya ang kanyang sariling iniisip at nagdesisyong kailangan niyang habulin si Su Shaiyu. Sa kabutihang palad, hindi pa siya bumalik sa lungsod. Bukod pa rito, dahil sa pagtutulungan ni Auntie Wang, nagkaroon ng pagkakataon si Su Shaiyu na dalhin ang lotus seed soap na ginawa niya mismo. Para bigyan sila ng pagkakataon, gumawa ng dahilan si Auntie Wang na bumaba sa bahay. Ngunit hindi pinansin ni Su Shaiyu ang ginawa niya. Walang ibang pagpipilian, kaya't dinala ni Lin Wei ang lotus seed soap sa harap niya, ngunit aksidenteng natapon niya ito sa computer. Mabuti na lang at maayos ang computer, kung hindi, masisira na naman ang lahat ng mga dokumento. Galit na galit si Su Shaiyu. Ginamit pa ni Lin Wei ang pato bilang dahilan. Ngunit sa pagkakataong ito, determinado na si Su Shaiyu na iwasan siya. Hindi pa tapos magsalita si Lin Wei, ngunit sinagot na niya kaagad na ibigay ang pato sa kanya. Sa nakikita niyang determinadong pag-ugali, malungkot siyang umalis. Sa totoo lang, nag-aalala talaga siya kay Lin Wei sa loob. Ayaw lang niyang masaktan siya ulit. Nang makita niya si Lin Wei na bumababa na malungkot, alam niya na hindi pa sila nagkakasundo ni Su Shaiyu. Kaya, tumulong si Auntie Wang na tulungan sila. Gumawa siya ng dahilan na bibili siya ng mga gamit para sa kasal ng kanyang anak na babae, upang bigyan sila ng pagkakataong mag-isa. Nagkasundo ang dalawa sa plano. Kinabukasan, pagbaba pa lang ni Su Shaiyu, nakita niya si Auntie Wang at Lin Wei na naghihintay upang bigyan sila ng mas maraming pagkakataon. Napakahanda rin ng mga kapitbahay na tumulong. Sadyang sinabi nila kay Lin Wei na imotor sila. Medyo nahihiya si Su Shaiyu. Sa huli, nakarating din ang tatlo sa lungsod. Hindi inaasahan ni Su Shaiyu na hihilingin siyang subukan ang mga wedding dress. Nagulat siya at balak sana niyang tumanggi. Ngunit si Auntie Wang ay talagang isang mahusay na matchmaker. Sa ilang salita lang, nahirapan ng tumanggi si Su Shaiyu. Nakinig din si Lin Wei ng maayos at patuloy na tumatango si Auntie Wang ng may tuwa. Pagkatapos mabuksan ang kurtina, lumabas si Su Shaiyu na nakasuot ng puting wedding dress na mukhang napakaganda. Napatitig si Lin Wei sa kanya. Habang tinitingnan niya ang gwapong lalaki sa harap niya, sa wakas ay ngumiti siya ng matamis. Sa oras na ito, labis ding nasasabik si Lin Wei. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkuha ng litrato, nasanay na si Su Shaiyu sa pakiramdam na ito. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Lin Wei, medyo nahihiya pa rin siya. Habang naghahanda si Su Shaiyu para sa susunod na eksena, biglang tumawag si Shuyu. Pagkatapos niyang marinig ang lahat, galit na galit siya. Mabuti na lang at sinabi ni Su Shaiyu na tinutulungan lang niya ang anak ni Auntie Wang. Gusto pa sanang tulungan ni Auntie Wang si Lin Wei, ngunit kailangan pang maghanda ni Su Shaiyu ng mga dokumento para sa kanyang panukala bukas. Walang ibang pagpipilian kundi hayaan siyang bumalik ng maaga. Nang paalis na siya, tinawag siya ni Lin Wei. Akala niya ay gagamitin niya ang pagkakataong ito upang magtapat, ngunit nagtanong lang siya tungkol sa kanyang panukala bukas. Ang mapanlin lang na host, upang makuha ang malaking order, ay gumagamit pa ng masasamang taktika upang makuha ang atensyon ng manonood. Bukod pa rito, sa tulong ni Jinsing Chen sa likod, ipinagmamalaki niyang iniisip na siya ang tiyak na mananalo. Matagal nang hula ni Lin Wei, nagagamit sila ng mga maruming taktika, kaya ginamit niya ang kanyang mga resources upang itulak ang video ni Su Shaiyu sa homepage ng mga pangunahing website. Gaya ng inaasahan, mas mataas ang views ng video ni Su Shaiyu. Gayunpaman, ibinigay pa rin ni Jinsing Chen ang kontrata kay Chen Xiangxiang sa huli. Si Su Shaiyu ay naging sakripisyo para sa kanilang labanan. Malungkot na siya dahil sa pagtanggi sa kanyang panukala at sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang pumunta ang ina ni Shuyu upang makipagkita sa kanya. Pagkatapos niyang malaman ang tunay na pagkatao ni Shuyu, nagulat siya. Ngunit sa pagkakataong ito, dumating ang babae upang dalhin si Shuyu. Alam niya na ang pag-alis ni Shuyu ay ang pinakamahusay na pagpipilian, ngunit hindi niya maiwasan na makaramdam ng kaunting kalungkutan sa kanyang puso. Mabuti na lang at nandyan ang kanyang matalik na kaibigan na handang samahan siya. Habang naghahanda silang uminom upang maibsan ang kanilang stress, tumawag si Jinsing Chen sa kanyang matalik na kaibigan upang umalis. Nag-iisang nakaupo sa kotse, naaalala ang mga nangyari, walang sinuman ang makakaintindi sa kanyang nararamdaman sa sandaling ito. Hindi napigilan ni Su Shaiyu na lumuha. Lahat ng pagka-disappoint at kawalan ng pag-asa ay sa ganitong paraan lamang maibsan. Hindi pa siya kailanman umiyak ng ganoon kasakit. Sa sandaling ito, dumating si Lin Wei sakay ng kanyang motorsiklo at balak siyang aliwin, ngunit sa huli ay nagpasya siyang huwag kumatok. Nais niyang hayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Pagkatapos umiyak, pumunta si Su Shaiyu sa bar mag-isa dahil sa pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Sinundan din siya ni Lin Wei. Hindi niya makumbinsi si Su Shaiyu na sumama sa kanya, kaya nanatili na lang din siya kasama nito. Ngunit may dalawang lalaki ang may masamang intensyon at sinadya pang lumapit sa kanya upang manligaw. Nang sisimulan na ng lalaki na hawakan siya, biglang lumabas si Lin Wei at itinulak ang lalaki. Naging mayabang ang lalaki. Lumapit si Lin Wei at sinuntok siya. Nakita ng kasama niya ito at sinaksak siya ng bote ng alak. Mabuti na lang at mabilis na rumesponde si Lin Wei at ginamit ang kanyang braso upang harangin ang bote ng alak. Pagkatapos ay mabilis niyang tinalo ang grupo ng mga tao. Nag-alala si Su Shaiyu na baka masaktan siya. Pagkatapos, dinala ang dalawa sa istasyon ng pulis. Sa harap ng pulis, napaka-arugante pa rin ng lalaki. Palaging sinasabi na idedemanda niya si Lin Wei dahil sa sinasadyang pananakit. Ngunit handa na si Lin
Wei, tinawag niya ang isang tao upang piyansahan siya. Nang makita ng lalaki ang taong dumating, hindi na siya makapagsalita. Naayos na ang sitwasyon. Dinala ni Su Xiaoyu si Lin Wei sa bahay na inuupahan niya. Natatakot siyang baka matuklasan sila ng kanyang matalik na kaibigan, kaya lihim silang pumasok sa silid. Pagkaon pa lang niya ng ilaw, nakita niya agad ang underwear ni Su Xiaoyu sa kama. Upang maiwasan ang awkwardness, sinabi niya kay Lin Wei na maligo muna. Habang sinasabi sa kanya ang lugar ng mga toiletries, narinig niya ang kanyang matalik na kaibigan na tumatawag mula sa labas. Mabuti na lang at mabilis na rumesponde si Su Xiaoyu at naitago niya ito. Bumalik sa silid, tinulungan niya si Lin Wei na gamutin ang kanyang sugat at natulog sa sahig na ibinigay ang kama sa kanya. Nagpapatuloy na nakahiga ang dalawa at hindi makatulog. Sa pag-alala sa mga pangyayari ngayong araw, naawa siya sa sarili. Sa totoo lang, naiintindihan ni Lin Wei ang nararamdaman niya dahil mas marami siyang pinagdaanan kaysa sa kanya. Alam ni Lin Wei na ang kontrata ay napunta sa kamay ng iba dahil sa kanya. Nangako siyang babawiin niya ang hustisya para sa kanya. Ngunit ayaw ni Su Xiaoyu na makipaglaban siya kay Jin Xingchen dahil sa kanya. Sa nakita niyang mabuting babae na hinahayaan ang kanyang sarili na saktan, ngunit nag-iisip pa rin sa iba, gusto niya siyang yakapin agad. Ngunit sa huli, nanaig pa rin ang kanyang katinuan kaysa sa kanyang pagnanasa. Hindi niya alam na nagpapanggap lang na natutulog si Su Xiaoyu sa sandaling ito. Hindi niya naiintindihan kung ano ang iniisip ni Lin Wei. Ngunit handa siyang maghintay hanggang sa araw na magtapat siya sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Lin Wei sa kumpanya at iminungkahi na alisin si Jin Xingchen sa kanyang posisyon sa pulong ng Board of Directors. Hindi niya papayagan ang sinuman na mang-api sa babaeng mahal niya, kahit na si Jin Xingchen pa. Pagbalik niya sa bundok, pinuntahan agad siya ng punong na yun. Dahil sa mga problema niya at ni Su Xiaoyu, maraming pagod na ang naubos ng dalawa. Nang makita niya sila, kahit nag-aaway sila ay nakangiti pa rin sila. Hanga si Lin Wei sa kanila. Tamang-tama, dumating si Su Xiaoyu sa tea house upang hanapin siya. Dahil sa payo ng dalawang tao, sa wakas ay naintindihan na ni Lin Wei. Gumawa siya ng dahilan na malapit ng ikasal ang anak ni Auntie Wang at gusto niyang imbitahan si Su Xiaoyu na manatili sa bundok. Dahil nasanay na ang anak ni Auntie Wang sa buhay sa lungsod, ayaw niyang mag-organisa ng kasal sa nayon. Dahil dito, nagkagalit ang mag-ina. Mabuti na lang at namagitan si Su Xiaoyu, kaya kumalma ang lahat. Sa sandaling ito, sinamantala ni Lin Wei ang pagkakataon upang makipagpustahan kay Su Xiaoyu. Tiyak niya na papayag ang anak ni Auntie Wang na magkaroon ng kasal sa nayon. Wala tayong pusta, pero ang tanging mahalaga na lang ay ang sarili mo. Kaya ipusta mo ang sarili mo. Nang marinig ito ni Su Xiaoyu, medyo namula siya. Hindi niya inaasahan na mahusay din pala si Lin Wei sa pagliligaw. Abala ang mga kapitbahay sa pagdekorasyon ng lugar ng kasal. Lalo ring nagugustuhan ni Su Xiaoyu ang buhay sa lugar na ito. Gusto niya ang kabutihan at pagiging simple ng mga taga-baryo. Dito, mararamdaman ang init ng mga kamag-anak at pamilya. Sa nakikita niyang masayang hitsura ng bagong kasal na mag-asawa, gusto rin ni Su Xiaoyu na magkaroon ng ganoong kasal. Ngunit ang matalik na pag-ugali niya at ni Lin Wei sa oras na ito ay nagdulot ng galit kay Luo Feifei. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang damdamin, mula sa pagkabata hanggang sa paglaki, ay hindi katumbas ng ilang buwan lang na pagkakakilala ni Su Xiaoyu. Kaya, gusto niyang makipagkita kay Lin Wei ng pribado upang makipag-usap. Napakagalante ni Su Xiaoyu sa pagbibigay ng pagkakataon sa dalawa. Ngunit pag-uwi niya, nagsisisi siya at nagreklamo sa pato. Sa kabilang banda, sinamantala ni Luo Feifei ang pagkakataon upang magtapat kay Lin Wei. Ngunit agad siyang tinanggihan ito. Dahil ngayon, si Su Xiaoyu lamang ang nasa puso ni Lin Wei. Sa kabila ng matagal nang alam ni Luo Feifei ang sagot, hindi pa rin niya matanggap ng marinig niya mismo mula sa kanya. Bumalik si Lin Wei, ayaw niyang palampasin si Su Xiaoyu muli, kaya determinado siyang umamin kaagad sa kanya. Mula nang kumpirmahin nilang magkarelasyon, araw-araw na maingat na nagme-makeup si Su Xiaoyu, ngunit si Lin Wei ay nanatiling parang isang troso, na lubos na nakakainis kay Su Xiaoyu. Nag-post pa siya sa WeChat na ang pag-ibig ay mas nakakainip pa kaysa sa pagiging single. Upang gumaan ang kanyang loob, isinuli niya ang bahay na inupahan ng kumpanya, ngunit hindi niya inaasahang makasalubong ang kanyang kaaway na si Chen Xiangxiang. Mula nang makuha niya ang kontrata, palagi siyang naghahanap ng pagkakataong kutyain si Su Xiaoyu. Ayaw nang makipag-usap ni Su Xiaoyu. Sinabi niya na gusto lang niyang lumipat para baguhin ang kanyang kapaligiran. Hindi niya inaasahan na si Chen Xiangxiang ay hindi lang mapanlinlang kundi bastos pa ang bibig. Dahil sa matinding galit, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan upang maglibot at mag-shopping para mawala ang pagkabagot. Ngunit kakaiba ang kanyang matalik na kaibigan ngayon. Lumabas na noong araw na iyon, lasing na dinala ni Bairuan si Jin Xingchen pauwi. Gusto ni Bairuan na gamitin ang pagkakataong iyon upang ayusin ang relasyon sa pagitan niya at ni Lin Wei. Ngunit hindi ito nangyari at nagkaroon pa ng malabo at komplikadong relasyon kay Jin Xingchen. Sa totoo lang, matagal nang gustong sabihin ni Bairuan ito kay Su Xiaoyu, ngunit naroroon din si Lin Wei kaya hindi niya masabi. Pagkatapos noon, wala ring ginawang hakbang si Jin Xingchen. Hindi rin niya alam kung ano na ang relasyon nilang dalawa ngayon, kaya't nagpasya siyang itago muna ito kay Su Xiaoyu at mag-focus sa pagtulong sa kanya at kay Lin Wei. Pagkatapos, tinulungan niya si Su Xiaoyu na pumili ng isang sexy na pajama. Samantala, naghahanda si Lin Wei na pumunta sa Titem. Paglabas niya, pinigilan siya ni Boss Lin dahil sa pagkabigo ng nakaraang proyekto. Nakakaramdam pa rin siya ng pagsisisi sa kanyang puso. Nagkataon na nag-organisa ang kumpanya ng isang coffee day event at gusto nilang imbitahan si Su Xiaoyu upang tumulong at sa pagkakataong ito ay madaragdagan ang kanyang popularidad. Pagkaalis
ni Lin Wei, naunawaan niya na at labis siyang natuwa sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang kanyang anak na lalaki na determinadong talikuran ang mundo ay matitinag ni Su Shaiyu. Na-excite siya sa iniisip at mabilis na bumaba ng bundok para kumuha ng 2 baso. Pagkabalik ni Su Shaiyu, nakita niyang dumating din si Boss Lin. Tinanong niya si Lin Wei kung isinapubliko ba niya ang kanilang relasyon. Nang makita siyang nagtanong ng ganoon, gusto siyang tuksuhin ni Lin Wei. Hindi niya inaasahan na medyo nadismaya si Su Shaiyu, ngunit sinabi ni Lin Wei na siya ang kanyang kasintahan, na parang walang lihim sa nayon. Nang malaman ni Aun Tiwang ang balita, agad siyang pumunta upang hanapin si Su Shaiyu at binigyan pa siya ng damit na matagal na niyang iniingatan. Pinayuhan siyang bilisan ang pag-usad. Agad na sumunod si Su Shaiyu. Nang makita ang kanyang pananamit ngayon, agad na nahumaling si Lin Wei at hindi maalis ang tingin sa kanya. Kasabay ng malamyos na musika, nagkalapit ang dalawa. Nararamdaman ang romansa na para lang sa kanilang dalawa, ang babaeng kakasiguro lang ng relasyon niya sa 2 ermitanyo sa bundok. Hindi inaasahan, muling lumitaw ang ilaw ni Lu Feifei. Tinanong ni Su Shaiyu kung sinasadya ba siyang guluhin. Hindi nagtago si Lu Feifei, direkta niyang inamin na pinag-isipan niya itong mabuti. Bilang kaibigan ni Lin Wei mula pagkabata, kailangan niyang tulungan siyang subukan si Su Shaiyu. Akala pa ni Su Shaiyu ay nagbibiro lang siya. Hindi inaasahan, kinabukasan, naging totoo ang mga salita. Ngayon ang una nilang date pagkatapos nilang kumpirmahin ang kanilang relasyon. Kaya't pinilit ni Lu Feifei na sumama. Balak sana ni Su Shaiyu na tumanggi, ngunit nang makita niyang tila nahihirapan si Lin Wei, hinayaan na lang niya itong sumama. Pumunta siya para guluhin, paano niya palalampasin ang pagkakataong ito. Hindi na tiningnan pa ni Su Shaiyu, ayaw niyang makipagtalo kay Lu Feifei, ngunit hindi niya rin matiis ang pagiging buntot nito. Bagaman lubos siyang nagtitiwala kay Lin Wei, hindi pa rin niya maiwasang mag-isip. Nang mapansin niyang hindi maganda ang pakiramdam ni Su Shaiyu, habang naglalaro si Lu Feifei ng ring toss, tahimik siyang lumayo sa likod at mabilis na hinila si Su Shaiyu palayo. Sa wakas, nakaalis din sila sa ilaw. Nagkaroon muli ng pagkakataon ang dalawa na mag-date ng pribado. Dito, masayang naglalaro ang dalawa, habang si Lu Feifei ay nalulungkot, naghahanap ng paraan upang makalapit kay Lin Wei. Sa oras na ito, tumawag si Lu Feifei, sinabing may nangyari sa nursing home. Ito ang nursing home na itinustos ng ina ni Lin Wei bago siya pumanaw, at ito rin ang lugar na madalas nilang puntahan ni Lu Feifei. Nang makita si Su Shaiyu na nakatayo sa isang tabi, hinila siya ni Lin Wei upang ipakilala sa lahat. Sa sandaling ito, may tumawag. Lumayo si Lin Wei at sinagot ang telepono. Ipinagbigay alam ng abogado na kinasuhan na siya at na-freeze na ang lahat ng kanyang ari-arian. Lumabas na lahat ito ay kagagawa ni Boss Wei na naghahanap ng paraan upang sirain siya, upang patuloy na kontrolin si Lin Wei sa pamamahala ng kumpanya. Tiyak na hindi lang niya tinakot na mawawala ang lahat sa kanya, kundi nakahanap pa siya ng kanyang kahinaan. Ginamit si Su Shaiyu upang pilitin siyang bumalik. Pagkatapos marinig ito, medyo kinabahan si Lin Wei. Hindi siya natatakot sa pananakot ni Boss Wei, ngunit ayaw niyang madamay si Su Shaiyu sa bagay na ito. Upang mas maintindihan si Lin Wei, sinubukan ni Su Shaiyu na makisalamuha sa mga gawain dito. Ngunit dahil hindi pa niya nagawa ang mga bagay na ito dati, hindi niya sinasadyang mahiwa ang kanyang kamay. Nang makita ito ng direktor, kinuha niya ang kanyang homemade na alak at gamot at personal na nilagyan ng gamot ang sugat ni Su Shaiyu. Direktor, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging matamis ang kanyang buhay mula ngayon. Matapos maging ilaw sa buong araw, ayaw na rin ni Lu Feifei na maging masama. Kaya't nagpasya siyang umalis upang mapag-isa ang dalawa. Akala niya ay napakagandang araw ngayon, ngunit ang sumunod na sinabi ni Lin Wei ay labis na nagpasakit sa kanyang puso. Maghiwalay na tayo. Hindi alam ni Su Shaiyu kung ano ang pinagdadaanan niya, ngunit umaasa siyang mahaharap niya ito kasama si Lin Wei. Ngunit si Lin Wei ay patuloy lang na humihingi ng tawad. Ayaw niyang madamay si Su Shaiyu dahil sa kanya. Wala siyang magawa kundi ang sapilitang makipaghiwalay. Akala niya matutuwa si Lu Feifei kapag nalaman niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na si Lu Feifei mismo ang tatakbo para hamunin si Lin Wei para kay Su Shaiyu. Dahil magkasama silang lumaki, mas kilala niya si Lin Wei kaysa sa kanyang sarili. Ayaw ni Lin Wei na maging pabigat sa iba, ngunit kung pinili niyang makasama si Su Shaiyu, dapat niyang sabihin sa kanya ang totoo. At kung paano magdesisyon si Su Shaiyu ay kanyang pinili. Sa huli, hindi niya makumbinsi si Lin Wei. Ito ang dahilan kung bakit kinausap ni Feifei si Su Shaiyu tungkol dito, na nalaman ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Lin Wei. Lubos siyang nagpapasalamat sa katapatan ni Feifei. Bagamat magkaribal sila, sinabi pa rin niya ito sa kanya. Determinado siyang hanapin si Lin Wei at sabihing handa siyang makibahagi sa kanyang mga utang. Ngunit nang marinig ang halaga, natakot pa rin siya ng todo. 1 bilyong yuan, liksat, sige, susubukan ko rin. Ngayon na sinabi niyang haharapin nila ito ng magkasama, kailangan ding mabilis na mag-isip si Su Shaiyu ng paraan upang kumita ng pera. Kaya nagsimula siyang mag-online, naghahanap ng mga kontrata sa negosyo, at nakipag-ugnayan sa mga negosyante na dating umarkila sa kanya para sa live streaming. Ang resulta, walang sinuman ang pumayag na tumulong. Samantala, sa wakas ay nakawala na si Shuyu mula sa bisig ng kanyang ina. Nagtago si Shuyu sa pagmamaneho pabalik sa nayon, ngunit hindi na siya nagtiwala sa kanya tulad ng dati. Sinisi siya sa pag-alis ng walang paalam. Bagaman maraming beses na humingi ng tawad si Shuyu at hiniling na makabalik sa trabaho, sa huli ay tinanggihan pa rin siya ni Su Shaiyu. Medyo nagsisi si Shuyu na bumalik siya sa kanyang ina noon. Nang lapitan niya ang kanyang kaalyado upang maglabas ng sama ng loob, doon niya lamang nalaman ang kasalukuyang sitwasyon ni Su Shaiyu. Kaya't ginamit niya ang kanyang koneksyon upang maghanap ng mga kliyente na tumulong kay Su Shaiyu na
makakuha ng pagkakataon para sa kooperasyon. Tumanggap si Sushayu ng tawag mula sa isang kliyente at labis siyang natuwa na nakakuha siya ng pagkilala mula sa kliyente. Humingi siya ng tulong sa pinuno ng nayon upang humanap ng opisina para sa kanya sa tulong ng kanyang mga kapitbahay. Mabilis na nagkaroon ng singboard ang kumpanya kahit si Sushayu mismo ay hindi alam. Maingat pa nga silang naghanda ng seremonya ng pagbubukas para sa kanya. Sa ganitong kasigla-siglang kapaligiran, sino ang hindi makakaalam? Maiisip pa nga na nagpakasal sila. Kinabukasan, lumabas ang dalawa sa dulo ng nayon upang salubungin ang mga kliyente. Hindi inaasahan, ang mga dumating ay ipinakilala ni Shuyu. Pagkapasok, nakita ni Sushayu ang lahat ng mga tiyahin at tiyuhin. Medyo naguluhan ang kliyente. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ng pinuno ng nayon at sinabing may pulong si Chairman Zhang. Naaliw si Chairman Zhang at gusto ring makinig. Wala nang magawa si Sushayu kundi ang sumunod. Lumabas na ang kumpanya ni Chairman Zhang ay nagbibigay ng serbisyong panglibing. Pagkatapos, naghanda si Sushayu na mag-live stream. Gusto kong gamitin ang aking mga profesional na kasanayan upang makuha ang pagpayag ng kliyente. Hindi inaasahan, sa sandaling ito ay tumakbo si Shenyan at ginulo ang lahat. Ang isang live stream na nagpapakilala ng pagkain ay naging isang eksena kung saan ang mga tiyahin at tiyuhin ay humuhuli ng pato. Naging magulo ang eksena at ang pato pa nga ay nagtae sa ulo ni Sushayu. Ang ekspresyon na ito ay talagang mahirap kalimutan. Ito rin ang unang pagkakataon na nakapanood si Chairman Zhang ng ganitong uri ng live stream. Hindi ko alam kung talagang nakita niya itong maganda o tinatawanan lang niya sila. Sa gabi, nagsisisi pa rin si Sushayu sa kanyang pagganap ngayon. Hindi inaasahan, kinabukasan, sumikat sila sa internet at ginamit pa bilang nakakatawang meme. Dahil dito, nakatanggap din siya ng pamumuhunan mula kay Chairman Zhang. Mabuti na lamang at tinulungan siya ni Shuyu, kaya naging maayos ang lahat. Upang pasalamatan siya, inanyayahan siya ni Sushayu na kumain. Sa sandaling ito, tumawag si Lin Wei. Wala si Sushayu, kaya sinagot ni Shuyu ang telepono. Walang sinabi si Lin Wei, ngunit lubos siyang nagsiselo sa kanyang puso. Kaya't sinabihan niya ang kanyang ama na magpadala ng kotse para sa kanya. Naghintay siya sa harap ng restaurant hanggang lumabas ang dalawa. Labis na natuwa si Sushayu nang makita si Lin Wei na sumundo sa kanya. Ngunit pagkapasok niya sa kotse, napansin niya hindi maganda ang pakiramdam nito. Nag-isip sandali si Lin Wei at pagkatapos ay ipinarada ang kotse sa gilid ng kalsada. Bakit si Shuyu ang sumagot sa tawag mo? Nang marinig ito, labis na natuwa si Sushayu. Hindi niya inaasahan na marunong din magselo si Lin Wei. Mukhang, ang posisyon niya sa puso ni Lin Wei ay napakahalaga rin. Sa susunod ay magsisikap lang silang sumulong ng magkasama. Ngunit dahil sa trabaho, kailangan pa ring magkasama ang dalawa. Kaya, kailangan lang niyang subukang panatilihin ang distansya kay Shuyu at sinasadya pa nga siyang ipares kay Luo Feifei. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kaliit ang puso ni Lin Wei. Lubos siyang nagtitiwala sa pagmamahal ni Sushayu sa kanya. Kahit gaano pa kakapal ang mukha ni Shuyu na sumunod, naniniwala si Lin Wei na walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Hindi ito makakaapekto sa kanilang relasyon. Kinabukasan, dumating si Shuyu para maghatid ng imbitasyon. Nang makita niyang lumabas ang dalawa sa isang silid, medyo naguluhan siya. Hindi pa man nakakapagtatanong si Sushayu ay tumalikod na ito at umalis. Nang matanggap ang imbitasyon na dumalo sa komperensya ng mga kilalang tao sa internet, labis na natuwa si Sushayu. Sabik siyang ibahagi ito sa lahat, ngunit hindi gaanong interesado si Auntie Wang sa bagay na ito. Maging ang pinuno ng nayon na siyang pinakamahilig sa pagkakagulo ay tumanggi. Nang makita ang sitwasyon, mabilis ding umalis ang iba. Habang nahihirapan si Sushayu at hindi alam kung ano ang gagawin, nagkusa si Lin Wei na sumama sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang ganitong uri ng social interaction, ngunit para kay Sushayu, maaari niyang isantabi ang kanyang mga prinsipyo. Nang makita siyang nakangiti ng ganoon, hindi niya mapigilan na yakapin siya. Ngayon, napakaganda ng suot ni Sushayu. Napakagwapo rin ni Lin Wei sa kanyang itim na suit. Sa mga nagniningning na mata ni Sushayu sa sandaling iyon, tanging si Lin Wei lamang ang kanyang nakikita. Sa simula, ito ay isang ordinaryong party lamang. Ngunit dahil sa pagdating ni Lin Wei, inakala ni Jin Xingchen na gusto nitong agawin ang kumpanya mula sa kanya. Kaya, umakyat sa entablado si Jin Xingchen, inagaw ang mikropono, at idineklara ang pagbuwag ng pondo ng tulong na itinatag ng ina ni Lin Wei. Ayaw ni Lin Wei na masira ang pagsisikap ng kanyang ina, kaya nagpasya siyang tanggapin ang pondo ng tulong. Nagtatag siya ng online fund platform sa lalong madaling panahon upang ang pera ng tulong ay mailagay sa tamang lugar. Nang marinig ito, umalakpak ang lahat at pinuri siya. Hindi lamang siya hindi napahiya, kundi nasakop pa niya ang spotlight. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Sushayu at sinabing, inihahayag ko sa inyong lahat, ito ang aking kasintahan. Walang nagawa si Lin Wei at umalis si Jin Xingchen nang may kahihiyan. Sinubukan ni Bairuan na kumbinsihin si Jin Xingchen na kalimutan ang kanyang pagkamuhi. Ngunit iginiit ni Jin Xingchen na si Lin Wei ang dahilan ng pagkabigo ng kanyang kapatid na babae at determinado siyang pagbayarin ito. Matapos nilang ipahayag ang kanilang relasyon, lalong lumalim ang pagmamahala ng dalawa. Upang ipagdiwang ang araw na iyon, nagpost si Sushayu ng isang litrato bilang alaala. Hindi niya inaasahan na kinabukasan ay sasalubungin siya ng kanyang ina na dumating upang pigilan siya. Dahil sa maagang pagkamatay ng kanyang asawa, hindi niya masyadong naaalagaan ang kanyang anak na babae. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang umakyat sa bundok at humingi ng pagpapala para sa kanyang anak. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, nag-iwan pa siya ng perang pangkasamyo. Ngunit luminga siya at walang makitang lugar para itapon. Sa sandaling ito, dumaan si Lin Wei. Nagkamali siya na si Lin Wei ay isang monghe mula sa templo. Sinubukan pa nga ni Lin Wei na magpaliwanag, ngunit kinuha na ng babae ang sapatos at umalis. Ang gwapo rin ng lalaking ito, sayang alang at monghe. Hindi pa nagtatagal ang pagkikita ng mag-ina
at sabik na ang ina ni Sushaiyu na makilala ang kanyang magiging manugang. Ngunit nang malaman niyang ang kanyang anak na babae ay may gusto sa isang monghe, labis siyang nagulat at hindi makapagsalita. Ang unang pagkikita niya sa ina ni Sushaiyu, kinabahan din si Lin Wei, maging ang paraan ng kanyang pagbati ay medyo kakaiba. Nang makita niyang nagkamali ang kanyang ina, mabilis siyang hinila ni Sushaiyu palabas upang magpaliwanag. Naunawaan din ng kanyang ina ang sitwasyon, ngunit wala pa rin siyang masyadong magandang pakiramdam kay Lin Wei. Narinig ni Lin Wei na wala siyang trabaho, mas lalo siyang nagalit. Ang lugar na ito ay upa lang. Wala nang masabi ang ina, kaya tinawag niya si Sushaiyu sa isang tabi at diretsahang sinabi na hindi siya sumasang-ayon na magkasama sila ni Lin Wei. Ngunit pinili ni Sushaiyu si Lin Wei. Hindi mapigilan ng ina ang anak niya, kaya naisipan na lang niya ng paraan para paghiwalayin sila para hindi sila magkaroon ng pagkakataong magkasama. Nagpasya siyang manatili sa isang silid kasama ang anak niya at kahit sa pagkain ay sinadya niyang pahirapan si Lin Wei. Tahimik na tinitiis lang ni Lin Wei. Ayaw niyang dahil sa kanya ay magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mag-ina. Gustong-gusto ni Sushaiyu na tulungan si Lin Wei, pero hindi rin niya kayang makipagtalo sa kanyang ina. Naiintindihan niya ang hirap na dinaranas ni Sushaiyu ngayon. Pagpapakumbaba sa kanya na maging panatag, anuman ang mangyari, susubukan niyang makuha ang pagkilala ng kanyang ina upang baguhin ang saloobin ng kanyang biyenan. Dinala ni Lin Wei ang kanyang ina upang makita ang tanawin dito at maramdaman ang kapaligiran ng buhay sa nayon. Sa oras na ito, ang pinuno ng nayon ay nag-host ng isang pulong at ipinapakita rin sa lahat ang video ng araw na iyon. Lumalabas, ang pondo na ibinigay sa kanila ay itinatag ng ina ni Lin Wei. Nang malaman ito, labis na nagpapasalamat ang lahat sa mag-ina. Nalaman din ng ina ni Sushaiyu ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang magiging manugang. Ngunit gaano man siya kahusay noon, isa na lang siyang walang trabaho ngayon at may utang pa. Hindi pa rin niya kayang hayaang magdusa ang kanyang anak dito. Galit ang biyenan at ayaw makipagtalo kay Lin Wei. May hawak na termos at umiinom ng tubig. Dahil masyadong mainit ang tubig, hindi sinasadyang natapon ito sa puno ng tsaa. Lumapit si Sushaiyu at nakita si Lin Wei na hinuhukay ang puno ng tsaa. Tinanong niya kung anong nangyari, ngunit ayaw niyang sabihin ang dahilan. Lumingon si Sushaiyu at nakita ang termos sa mesa. Agad niyang naintindihan na gawa ito ng kanyang ina. Galit na galit siya at hinarap ang kanyang ina, ngunit ayaw pa rin itong umamin ng pagkakamali. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-ina. Sa sobrang emosyon, sinabi ni Sushaiyu sa kanyang ina na huwag siyang pakialaman. Hindi inaasahan ng ina na gagawin ito ng anak niya sa kanya dahil sa isang lalaki. Galit na galit siyang umalis kaagad, ngunit madilim na ang kalangitan at mukhang ulan ng malakas. Kasalukuyan namang inaayos ni Lin Wei ang tea shed nang makita niya ang galit na biyenan na papalapit. Kaya't mabilis niyang dinalhan ng payong ang kanyang biyenan. Sa simula, tutol na tutol pa ang biyenan, ngunit hindi rin niya matalo ang pagpupursigi ni Lin Wei. Unti-unting naantig ang biyenan sa sinseridad ng kanyang manugang. Pumasok sila sa tea shed at nagbuhos si Lin Wei ng tubig para sa kanya. Nagdala rin siya ng pampainit para magpainit ang biyenan. Matapos kumalma, hindi nakita ni Sushaiyu ang kanyang ina sa silid, kaya nagmamadali siyang kumuha ng payong para hanapin ito. Pagdating sa tea shed, narinig niya ang dalawa na nag-uusap. Bilang isang ina, hindi niya maintindihan ang pag-iisip ng kanyang anak. Sa loob ng maraming taon, abala lang siya sa kanyang pamilya at karera, at inakala niyang natural lang ang pagiging maunawain ng kanyang anak. Sa wakas, naintindihan niya kung ano ang talagang kailangan ng kanyang anak. Pagkatapos punasan ang luha, umasok si Sushaiyu sa tea shed. Nang makauwi, kinausap siya ni Lin Wei ng pribado. Gusto niyang subukang lutasin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-ina. Ayaw niyang maging katulad siya, nahihintayin pa ang pagkawala bago niya malaman kung paano pahalagahan. Kaya't binigyan niya ng panyo si Sushaiyu upang magkaroon ng pagkakataon ang mag-ina na mag-usap. Sa unang pagkakataon, pinunasan ni Sushaiyu ang buhok ng kanyang ina at napansin na marami na itong puting buhok. Bawat ina ay umaasa na magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Itong mga nakaraang araw, masaya ang mag-ina. Madalas siyang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Sa pagtingin sa masayang ngiti ng kanyang anak habang nag-uusap, sa wakas ay naintindihan niya na dapat niyang igalang ang pagpili ng kanyang anak dahil tinulungan ni Lin Wei ang mag-ina na lutasin ang kanilang problema sa puso. Nagkaroon din ng ibang pananaw ang biyenan kay Lin Wei. Kinabukasan, natuklasan ni Sushaiyu na wala ang kanyang ina doon. Nakita lang niya ang sulat na iniwan nito sa mesa. Sa pagtanggap ng biyenan, nagbunga rin ang pagtatanim ng tsaa ni Lin Wei. Mula nang mapanood ng mga tao ang video ni Jin Xingchen, malaki ang ipinagbago ng kanilang saloobin kay Lin Wei. Hindi lang ang pinuno ng nayon ang personal na gumawa ng video para i-promote si Lin Wei, kundi ang mga tao rin ay kusang loob na tumulong sa kanya sa pag-aalaga ng hardin ng tsaa. Upang madagdagan ang kita ng mga tao, ipinopromote din nila ang mga laurel theatre. Tinulungan ni Shuyu si Lin Wei na mag-organisa ng live stream, ngunit may sadyang nanira. Paglabas niya, sinabi niya na si Lin Wei ang dahilan ng pagkawala ng kanyang sariling ina. Bukod pa rito, isa itong bagong account na malinaw na sadyang nagkakalat ng maling impormasyon. Sa oras na ito, may kakaibang ekspresyon si Bairuan. Pinaghihinalaan niya na posibleng si Jin Xingchen ang may gawa nito. Sa totoo lang, alam na ni Lin Wei na ang kanyang pinsan ang may kagagawa nito. Ayaw lang niyang lumala ang sitwasyon dahil sa kanyang ina. Ngunit hindi niya inaasahan na lalo pang lalala ang sitwasyon. Hindi itinanggi ni Jin Xingchen na siya ang may gawa nito. Ang layunin niya ay galitin si Lin Wei para maramdaman niya ang kawalan ng
pag-asa. Bagaman galit na galit si Lin Wei, napagtanto niya na malaki ang kinalaman niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Sa huli ay pinili pa rin niyang pigilan ang kanyang galit. Mabilis na kumalat ang balita. Maraming reporter ang umakyat sa bundok upang mangalap ng impormasyon at maglibag ng mga artikulo. Natakot si Amy Aileen na may mangyaring masama kay Lin Wei kaya't hinanap niya ang kanyang anak. Ngunit pagdating niya doon ay nalaman niyang wala ito sa bahay. Hindi rin makontak ang telepono. Ayaw ni Su Xiaoyu na mag-alala ang kanyang magiging biyenan kaya't balak niyang paalisin muna ang mga reporter na ito. Ngunit hindi nila pinansin ang damdamin ng iba at ang bawat tanong ay parang panunukso. Sa sandaling iyon, bumalik si Lin Wei. Mabilis na tumakbo si Su Xiaoyu upang yakapin siya at pagkatapos ay sumunod din ang lahat ng mga reporter. Ipinaliwanag na sana ni Lin Wei ang dahilan ng kanyang pag-akyat sa bundok. Hindi inaasahan, dinala na pala ng pinuno ng nayon ang lahat. May hawak silang mga kasangkapan at sa pilitang pinaalis ang mga taong ito. Upang hindi magdulong ng gulo sa mga tao, dinala ni Lin Wei si Su Xiaoyu para manatili sa bahay ng isang kaibigan. Ikinuwento rin niya sa kanya ang mga nakaraang kaganapan na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Noon, dahil sa maling paghatoligi ng Lin, naputol ang kapital ng kumpanya. Wala na siyang magawa kundi hanapin si Lin Wei, umaasang mahiram ang pera para mamuhunan. Ngunit hindi interesado si Lin Wei sa proyekto ng kanyang ina. Ina, huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang at pagbalik ko, mag-iisip tayo ng paraan. Ngunit hindi inaasahan ni Lin Wei na ang pamamaalam na ito ay magiging paalam na magpakailanman. Dahil sa pagkaantala ng biyahe, hindi makontak ni Ginang Lin si Lin Wei sa telepono. Pagkatapos ay inatake siya sa puso at hindi naagapan. Labis na nalungkot si Lin Wei kaya't umalis siya sa kumpanya. Sa loob ng maraming taon, patuloy siyang nakakaramdam ng pagsisisi. Pakiramdam na siya ang hindi direktang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Upang matulungan si Lin Wei na alisin ang bigat sa kanyang puso, pumayag si Su Xiaoyu na harapin ang sitwasyon kasama niya at tuparin ang hiling ng kanyang ina. Pagkatapos ay gumawa si Lin Wei ng isang apology video upang pakalmahin ang publiko sa internet. Ngunit hindi pa rin siya pinatawad ni Jin Xingchen. Ginagamit niya ang mga tao para pahirapan si Lin Wei. Nang malaman ni Amy Aileen ang nangyari, kinausap niya si Jin Xingchen upang magpaliwanag, ngunit sa sobrang galit ay inatake siya sa puso. Inutusan ng Light Company ang TE station na pumunta sa Beijing. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Su Xiaoyu. Ayaw niyang iwanan si Lin Wei sa panahong ito. Dahil malubha ang sakit ni Amy Aileen, kailangan niya ng tagapag-alaga. Bukod pa rito, patuloy na hinahanapan ni Jin Xingchen si Lin Wei. Buti na lang at tinulungan siya ng kanyang matalik na kaibigan na makahanap ng solusyon. Kaya't mag-isa siyang pumunta upang harapin si Jin Xingchen na naglalayong tulungan si Lin Wei na lutasin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ng kanyang pinsan. Sa simula, hindi pinansin ni Jin Xingchen si Su Xiaoyu, ngunit hindi siya sumuko. Sinabi niya ang dahilan kung bakit hindi namuhunan si Lin Wei noon. Ito ay dahil mayroon siyang kasunduan sa mga mamumuhunan na huwag mamuhunan sa mga ari-arian ng pamilya. Hindi alam ni Jin Xingchen ang tungkol dito. Bago siya umalis, iniwan ni Su Xiaoyu ang notebook ni Ginang Lin habang nagbabrowse sa mga larawan. Hindi sinasadyang nabasa niya ang mensahe ng kanyang kapatid na babae at sa wakas ay naintindihan kung ano ang gusto nito. Nakarating siya kay Lin Wei at nagkusang humingi ng tawad. Hindi kailanman sinisisi ni Lin Wei ang kanyang pinsan. Gusto lang niyang tuparin ang hiling ng kanyang ina ang paunlarin ng husto ang nayong ito. Ngayon na nalutas na ang alitan, iisa na lang ang kanilang layunin. Sa kabilang banda, nagkaroon si Su Xiaoyu ng pulong at nagpasya na talikuran ang pagkakataong ito. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang darating si Lin Wei. Ayaw niyang isuko niya ang kanyang mga pangarap dahil sa kanya. Nag-aalala pa rin si Su Xiaoyu tungkol sa kanilang relasyon, natatakot na hindi ito makayanan ng pagsubok ng oras at distansya. Ngunit tiniyak ni Lin Wei na aalagaan niya ng mabuti ang kanyang sarili at hihintayin ang kanyang pagbabalik. Muli silang nagkasundo. Sa suporta ni Lin Wei, hindi na nag-alinlangan pa si Su Xiaoyu. Mabilis silang nagpaalam sa lahat at naghanda sa pag-alis. Napakaraming binigay na gamit ng mga tao, kaya halos hindi na magkasya. Nakita ni Luo Feifei na aalis na si Shuyu at medyo nalungkot siya. Naintindihan ni Su Xiaoyu ang damdamin niya at pinayuhan siyang umamin na kaagad. Kung maghihintay ka pa, baka mawala na siya sa iyo. Lumipat sila sa isang tabi. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-alinlangan si Luo Feifei. Hinawakan niya ang kamay ni Shuyu at inilagay sa itaas na nagpakita ng nakasulat doon. Gaano man siya kamanhid, naintindihan ni Shuyu na umaamin si Luo Feifei sa kanya. Ngunit simula pa lang, si Su Xiaoyu lang ang gusto niya. Hindi niya kayang magbigay ng anumang katiyakan kay Luo Feifei, kaya napilitan siyang bigyan ito at humingi ng tawad. Tahimik itong tumalikod at umalis, naiwan si Shuyu na nakatayo mag-isa. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung masasabi ba niyang gusto niya si Luo Feifei. Bagaman mahirap ang long-distance relationship, pareho silang may sariling hindi natapos na pangarap. Ang distansya ay hindi lamang nakakaapekto sa kanilang damdamin, bagkus ay lalo pa nilang naramdaman ang pagkamis. Gabi-gabi ay nag-uusap sila sa telepono hanggang madaling araw. Lalo na kapag nakikita ang pag-ulan, lahat ng naiisip ni Lin Wei ay ang eksena ng una nilang paghalik. Hindi niya napigilan ang pagkamis kaya tinawagan niya si Su Xiaoyu. Nais lang sana niyang marinig ang boses nito para mabawasan ang pagkamis, ngunit hindi niya inaasahan na talagang lumitaw ito
maya-maya. Hindi niya alintana ang ulan sa labas at tumakbo siya upang yakapin ito. Habang magkayakap sila at handa ng maghalikan. May mga kapitbahay na dumating, nalaman nila na nakabalik na si Sushayu, kaya't si Tita Wang at ang lahat ay dumating upang magtanong. Kaya, kahit na matagal nang hindi nagkita ang magkasintahan, hinila nila si Sushayu upang makipag-usap. Medyo nawala ng pag-asa si Lin Wei, ngunit hindi niya kayang paalisin ang mga tao. Naintindihan ni Luo Feifei ang nasa isip niya, kaya't ginawa niyang dahilan na paalisin muna ang lahat. Matagal bago umalis ang mga kapitbahay. Sa wakas, nagkaroon din ng pagkakataon ang dalawa na maibsan ang kanilang pananabik. Sino ang mag-aakala na sa sandaling ito ay may kakatok sa pinto? Pahiram ng 2 minuto. Alam ni Sushayu na nag-iisa si Shuyu sa Beijing at pinakain pa siya ng 2 taong ito ng dog food na nangangahulugang nakita niya ang magkasintahan na naglalambingan. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang hanapin si Shuyu. Mabilis na lumipas ang oras, sa isang iglap namukadkad na ang mga Laureltia sa buong gilid ng burol. Si Lin Wei at ang kanyang pinsan ay nagdaos ng isang espesyal na cross-border na kooperasyon. Sa tulong ng live broadcast ni Sushayu, parehong na-promote ang kape at saa at nakatanggap ng maraming papuri. Dahil sa matagumpay na pakikipagtulungan na ito, nagtipon ang buong pamilya upang ipagdiwang sa hapunan. Nakita ni Amy Aileen ang lumalagong pagmamahala ni Lin Wei at Sushayu at nagsimulang mag-isip tungkol sa pagkakaroon ng apo. Ngunit hindi nagmamadali si Lin Wei, gusto niyang mag-focus muna sa pagtatanim ng saa. Sumang-ayon din si Jinsing Chen sa ideyang ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga lalaki ay kailangan pa ring unahin ang kanilang karera. Sa totoo lang, mas nagmamadali pa si Jinsing Chen. Mahigit 1 taon na niyang nililigawan si Bairuan, ngunit dahil abala lang siya sa trabaho. Walang alam sa romansa ng lalaki at babae. Sa ilang salita pa lang, nagagalit na ang mga tao. Sa maingat na pag-aalaga ng mga residente, kasama ang kapaligiran ng paglago at ang natatanging kalidad ng Laureltia, ang kasalukuyang produksyon ng saa ay nasa sitwasyon ng kakulangan sa supply. Maraming kabataan na nagtatrabaho sa malayo ang bumalik na upang paunlarin ang kanilang karera. Natupad ni Lin Wei ang kanyang orihinal na hangarin. Gusto niyang ibalita ang magandang balita na ito sa kanyang ina, kaya't isinama niya si Sushayu sa pagdalaw sa libingan upang ipakilala na rin ang kanyang magiging manugang. Sa kasalukuyan, ang benta ng Laureltia ay nasa tamang landas. Araw-araw, kailangan lang ni Sushayu na magpadala ng mga sample, ngunit hindi ganoon kalaya si Bairuan. Naiirita siya sa tiyuhin niyang si Jinsing Chen, kahit maliit na bagay ay tinatakbuhan niya ng 50 beses. Sa oras na ito, medyo nalilito si Sushayu, kaya't naghanap siya ng paraan kay Shuyu. Tama, sa buhay, hindi ka dapat maging pasibo, kailangan mong maging proaktibo sa pag-atake. Ngunit ang sumunod na kilos ay hindi naging madali. Kahit na sinasadya ng lahat na pukawin si Lin Wei, nagkunwari pa rin siyang hindi nakakaintindi. Halos mabaliw na si Sushayu sa galit, kaya't nagpa siya siyang bigyan ito ng leksyon. Ngunit hindi niya alam na sa sandaling ito, naghahanda si Lin Wei ng sorpresang para sa kanya. Nag-aalala ang lahat sa labas para sa kanya. Biglang hinila ni Sushayu ang kanyang maleta palabas ng silid. Mukhang kinakabahan si Lin Wei, ngunit sa wakas ay nasabi niya ang kanyang pag-amin. Ang matagal nang nakatagong tanong, pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Pumapayag ako. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo, paki-like para magkaroon kami ng inspirasyon na gumawa pa ng mas magagandang video.